Narito ang Balitang Pinoy TV. Pusok sa inyo mga kababayan. Pwede po pag-uusapan natin mga kababayan, napakaganda po nito dahil kung matatandaan nyo, di ba nagtalakay tayo ng patungkol dun sa naging issue mga kababayan ng YouTube channel ng branded na Itbulaga. At dito na nga di ba hinihintay natin yung sagot ng kampo ng TVJ patungkol po mga kababayan dun sa naging issue ng pagkuha di umano ng Tape Incorporated mga kababayan ng YouTube channel or pag-angkay ng Tape Incorporated ng YouTube channel ng branded na Itbulaga. At dito marami pa po tayo matatalakay pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video or live stream na katulad po nito. At gusto ko din po kayo batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So ito mga kababayan, punta tayo sa unang topic natin at una natin pag-uusapan. Eto, may nakita akong balita dito sa Inquirer.net mga kababayan. Kung saan sinasabi dito, eto daw, Tape regain success Itbulaga YouTube channel. Eto, natalakay natin to. At diba sabi ko nga sa inyo na naginip nga ako na kung saan mga kababayan, yung mismo nag-create ng YouTube channel na yan, hindi alam kung paano nabuksan ng Tape Incorporated yung YouTube channel na yan at napalitan po ng profile at saka YouTube banner, yung parang cover photo kung sa Facebook. So ngayon mga kababayan, punta tayo dito. Eto, basahin lang natin saglit daw dahil may sagot dito ang TVJ patungkol po sa balitang ito. Sabi dito, Tape Incorporated lawyer Maggie Abraham Garduque confirmed that the production company has finally regained or nakuha na nila mga kababayan, nagkaroon na sila ng access and control over the YouTube channel of Itbulaga after over 3 months mga kababayan. So sabi dito, in a statement sent to Inquirer.net, Abraham Garduque said, Tape have lost access to the Noontime Show YouTube channel account after its former employees left with the show original mainstay Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon TVJ in May without turning over the page, email, and password mga kababayan. So ibig sabihin dito, hindi daw po nagamit ng Tape Incorporated yung YouTube channel ng branded na Itbulaga. Buhat daw po nung umalis yung mga empleyado, katulad po nitong at saka yung mga talent, katulad din na Tito Sen, Boss Big Soto, and Joey De Leon mga kababayan. So ano nga ba yung ginawa nila? Yun yung pinakamalaking tanong nila. Pinakamalaking tanong natin dito. Ano nga ba ang ginawa nila kung paano nila nabuksan, mga kababayan, yung YouTube channel ng branded na Itbulaga? So sabi po dito, eto daw, ang Tape Incorporated daw ay nakipag-coordinated with the platform and was eventually granted access. So nakipag sila sa YouTube Philippines. And then mga kababayan, binigyan sila ng pagkakataon or iginranted sa kanila, kumbaga parang ano ba yon? Parang ipinataw, hindi naman ipinataw yun parang ibinigay o ipinagkaloob, granted mga kababayan, na magkaroon ng access dun sa branded na Itbulaga na YouTube channel. Sabi pa dito, since as per records of YouTube, Tape is the owner thereof because the recipe for creating it's under the name of the Tape and even the bank account linked to is under the Tape mga kababayan. So yan yung pinagbasihan nila. Kasi mga kababayan, ito kasi yung basihan natin dyan. Kahit ikaw pa ang gumawa ng YouTube channel na yan, kasi may Google po yan. May Google yan. Kahit ikaw yung gumawa ng YouTube channel na yan, pero yung nakalagay sa Google AdSense na pangalan ng sumasahod o kumukuha ng kinikita ng YouTube channel, pwedeng pagbasihan nyo ng YouTube mga kababayan na yun talaga yung owner. Yung talaga yung may-ari kasi meron niyang publisher ID. At pag hindi tugma yung publisher ID doon sa YouTube channel mo, talaga mga kababayan, nalalabas at lalabas sa YouTube Philippines kung sino talaga yung may-ari nun. Which is kung sino yung kumukuha o kumukubra ng perang yon, nung kinikita ng YouTube channel. Pero mga kababayan, sabi ko nga po sa kanila, may possible
na magkakaso itong Tape Incorporated dahil sa paggamit nila ngayon ng YouTube channel. Bakit? Kasi nandudun pa rin hanggang sa ngayon, ewan ko na lang kung binura nila. Ano po, nandudun pa rin hanggang sa ngayon mga kababayan, yung mga video, picture, larawan ng Tito Vic and Joey. Pero hindi natin alam kung nabura na ngayon, baka ngayong hapon binura na. Pero ang nasisiguro natin doon, nakita ko din naman na nag-live na sila, ginamit na nila yung YouTube channel na branded ng Itbulaga, wala pa rin pong views. Nasa 1.9, 1.7, 1.6 lang yung nanonood. So ngayon, eto, punta tayo dito sa Kamicom. Right? Eto. Yan. Sabi dito mga kababayan sa Kamicom, may sagot na ang Tito Vic and Joey dyan. Patungkol dyan sa balitang yan. Sabi dyan, TVJ magkakaso kaugnay sa kanilang YouTube channel na umano'y inangkin ng Tape Incorporated or ng Tape mga kababayan. Yan yung nakalagay. Ano bang petsa ngayon? September 10. Ipinost po ito September 10, wala pang 2 oras. Sabi dito, ayon sa kampo ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, magkakaso sila laban sa Tape Incorporated. Kaugnay ito sa YouTube channel. Tama, na may 5 million subscriber na umano'y inangkin ng Tape. So ibig sabihin mga kababayan, hindi ito isinasawalang tabi ng Tito Vic and Joey. Meron po silang gagawin na legal hakbang para makuha itong YouTube channel na ito. Kasi mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, sinasabi kasi nung iba, bakit daw hindi uma-action dito ang Tito Vic and Joey? Siguro tunay daw, nasa Tape Incorporated itong YouTube channel na ito. So ngayon mga kababayan, eto na yung ating inaasahan. Magkakaso po ang Tito Vic and Joey laban sa Tape Incorporated dahil sa pagkamkam nila, pag-angkin daw po nila di umano nung YouTube channel ng branded na Itbulaga. Sabi ko nga po sa inyo, sabi pa dito, ayan sa inilabas na pahayag ng TVJ sa pamamagitan ng abogado nila, maaaring magsampa sila ng kasong cybercrime kung nahack sila upang makuha ang naturang channel. Pero mga kababayan, hindi nga nahack. Ang nangyari, nagpunta itong grupo ng Tape Incorporated doon sa YouTube Philippines at sinabi nila na kanila yung account ng YouTube. Yung YouTube account kanila yon. Sila may karapatan doon kasi sila yung sumasahod ng perang kinikita ng YouTube. So ngayon, kung tatanungin nyo mga kababayan, siguro ay opinion ko lang, pwedeng magsampa ang Tito Vic and Joey ng kaso patungkol dun sa mga nilalaman na video nung YouTube channel ng branded na Itbulaga na nakalagay doon yung kanilang mga mukha. Pero mga kababayan, uulitin ko, doon sa kasong cybercrime, kung totoong nahack, ay hindi po nahack. Ginapang po. Ginapang! Sabi pa dito mga kababayan, eto pa, yan. Binanggit naman ng abogado ng Tape na nakipag-ugnayan sila sa YouTube upang mapalitan ng email. So ibig sabihin pala mga kababayan, ang nangyari pala ganito. Kaya ako nagtataka din ako, kahit si Tol Chris nagtataka pagka napapag-usapan itong ganitong klase ng bagay. Kami kasi nagtataka kami, yung aming YouTube channel, hindi basta-basta makukuha ng iba, lalo na kung hindi namin ibibigay yung Google password at saka yung Gmail namin. So ngayon, ang nangyari pala dito, ay pinapalta nila ng email at dun inilink yung YouTube channel, mga kababayan, nitong branded na Itbulaga. So ibig sabihin, kung si Miss Jennifer nga ang gumawa ng YouTube channel na yon, automatic mga kababayan na may possible na yung Google na ginagamit ni Miss Jennifer ay wala nang silbi. Kumbaga, unang-una mga kababayan, wala na doon yung YouTube channel at nakakunik na dito sa ginawang bagong email. Kasi anong sinabi dito, mapalitan ng email. Doon sa ipinalit nilang email, mga kababayan, doon sa YouTube channel. So ibig sabihin, wala na talaga yung YouTube channel kay Miss Jennifer na ilipat na sa ibang email nitong Tape Incorporated. Aba, ang galing! Ang galing! Ang galing! Ay talagang masasabi nating sanay na sanay. Diba? Napakalupit. Kahit na daw yung page ngayon ng branded na Itbulaga, hindi na po mahanap. Sabi dito, yung kita ng EBYT channel ang habol ng Tape na yan. Kaya nga, ilang buwang hindi umere yun, di ba? Di yung kita nun, dire-diretso ang pasok pa rin. So sabi pa dito mga kababayan, pagpatuloy pa natin, eto pa, at napagbigyan sila dahil nakapangalan sa Tape ang naturang channel. So yung YouTube channel pala na yun sa Tape Incorporated daw po, di umano, nakapangalan base po sa mga artikel at mga balita na lumalabas. So ngayon, kaya sabi dito, ganyan sila umatake. Kaya wag na po kayong manood ng EBYT.
Sabi ni Kuya siguro Zaki, bawal. Hindi, alam ko kasi mga kababayan, kapag ka gumamit ka ng lawyer, alam ko pag may kasama kang lawyer, kahit nga magkaroon kami ng konting warning, basta may abogado kami malalapitan at kayang magpadala ng liham kay YouTube, na sa katunayan na idinaan namin sa abogado, mga kababayan, automatic nawawala yung warning kung hindi mo na talaga maayos. So siguro ang ginawa nitong mga taga-tape, yung abogado nila yung nagtungo sa YouTube Philippines at nakipag-usap doon. Siyempre, Tape Incorporated dyan, sikat sa Pilipinas mga kababayan, yung Itbulaga. Alam naman natin yung Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Sikasuhin sila, syempre. Pero hindi ko sinabi na na-bias ang YouTube Philippines. So, nakita lang siguro ang pinagbasihan ni YouTube Philippines, nakakunik nga naman yung bank account, nakapangalan pa sa tape dahil nga bagong email na. Kaya iginranted sa kanila mga kababayan. At siguro nakalagay din doon na talagang pinalabas nila doon sa YouTube Philippines na empleyado nila yung gumawa mga kababayan ng YouTube account, YouTube channel. Kaya nila nakuha. Siguro ipinalabas din nila doon na porket empleyado nila yon, kanila yung ginawang YouTube channel. Diba? Yan ang galawang tolongges. Diba? So yung sahod nun dapat sa TVJ napunta, dapat kung tutuusin. Pero napupunta daw po sa Tape Incorporated. Kaya nga ang galing. Ang galing. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ayan. Ito. Pagsasampa ng kaso ang kampo ng TVJ kaugnay sa YouTube channel ng Itbulaga na ayon sa kanilang abogado ay hindi pagmamay-ari ng tape. Sa pahayag na ipinadala nila sa Inquirer.net, sinabi ng kanilang abogado na si Enrique de la Cruz Jr. or mas kilala natin mga kababayan na si Atty. Buko, na ang email na ginamit upang i-register ang naturang channel ay hindi sa tape. Sabi ko nga po kanina, ang nagmamay-ari nung email na ginamit para magawa yung YouTube account walang iba kung hindi si Miss Jennifer. Kaso nga lang ang ginawa nila, since hindi nga nila makuha yung email mga kababayan, nag-request sila kay YouTube Philippines na baka pwedeng magpalit sila ng email at doon i-connect yung YouTube channel na mayroong 503 million subscriber mga kababayan, 500.3 million subscriber. So ngayon, ang punto natin dito is parang gapangan nga yun nangyari dito. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman